salitang mula sa Diyos kapag isinasaloob ay mamumunga ng lubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsabi namang siya'y si Elias, siya'y propeta, katulad ng mga propeta noong una. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapagutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos, at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe, na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y isang taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas, ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kaniyang kaarawan ang kaniyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga panauhing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodias at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kaniyang kaharian kung ito ang kahilingan. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kaniyang ina, ano ang hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kaniyang sumpa na narinig ng kaniyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kaniya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kaniyang ina. Nang mabalitaan ito,
ng mga alagad ni Juan. Kinuha nila ang kaniyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw ni Jesus Nazareno. Kaya mas malakas po nating palakpakan ang ating nag-iisang Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Tunay nga pong ito ang araw na ginawa ng ating Panginoon. Tayo'y magsaya at tayo'y magdiwang sapagkat ang araw na ito ay ang araw ng ating pasasalamat sa mga biyaya at pagpapala na ating natatanggap sa araw-araw ng ating buhay. Ito rin ang araw na kung saan tayo'y humihingi ng kapatawaran sa mga pagkakasala at pagkukulang na ating nagagawa. Araw na kung saan iniaakyat natin sa Diyos ang lahat ng ating mga panalangin at kahilingan sa buhay. Mga kapatid kay Kristo, ano nga pa ang tunay na sukatan ng tinatawag na tagumpay sa buhay? Ang kayabanan bang ating iniingatan tulad ng bahay, ng lupa, ng mga alahas, ng mga sasakyan? Masasabi po ba nating matagumpay ka na kapag nakapagtapos ka na ng iyong pag-aaral at may magandang propesyon sa buhay? Matagumpay ka na ba kung napuntahan at nalibot mo na ang iba't ibang lugar sa mundo? Matagumpay ka na ba kung lahat ng gusto mo ay nabibili mo? Marahil matagumpay ka sa tingin ng tao, ngunit hindi para sa Diyos. Uulitin ko po, maaaring sa paningin ng tao, matagumpay ka, ngunit hindi sa paningin ng Diyos. Dahil ibang-iba ang pagtanaw ng Diyos sa pagtanaw ng tao. Tayo pong mga tao, kalimitan, mabilis humusga. Mas nais nating ibaba ang ibang tao at iangat ang ating mga sarili. Mabilis nating makita ang kahinaan at kapintasan ng iba. Samantalang ang ating mga sariling kakulangan ay hindi natin makita. Kaya kung minsan, anumang maging hadlang sa atin, yan ang una nating iniaalis. Ganitong-ganito po ang nangyari sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Maliwanag nating narinig na dahil sa labis na pagkainggit, ang mapait na kamatayan ni San Juan Bautista ay naganap. Sa kaarawan ni Herodes, nagtanghal ng sayaw ang anak ni Herodias na si Salome.
Pagkatapos, ipinagkaloob ng hari sa kanya na hilingin kung ano ang gusto niyang matupad. Dahil sa kautusan ng ina, hiniling niya ang ulo ni Juan Bautista sa isang pinggan. Kaya iniutos niya sa isang bantay na pugutan ang ulo ng mangangaral at pagkatapos iligay sa plato at ibinigay sa dalaga para kay Herodes, Herodias, Salome at sa ina nito. Ang kamatayan ni San Juan Bautista ay isang malaking tagumpay para sa kanila. Ngunit hindi nila alam ito ay napakalaking kasalanan. Ang inaakala nilang pagkabigo ni Juan Bautista ay isa namang tagumpay para sa kanya. Para kay Juan Bautista, ang tunay na tagumpay ay maihandog mo ang iyong sarili sa ngalan ng pag-ibig at pananampalataya sa Diyos. Uulitin ko po, para kay San Juan Bautista, ang tunay na ibig sabihin ng tagumpay ay maialay at maihandog mo ang iyong sarili sa ngalan ng pag-ibig at pananampalataya sa Diyos. Kung sa tingin ng tao ang kaniyang kamatayan ay isang kalunos-lunos na pagkabigo, para sa kanya, ito ay isang dakilang kamatayan. Isinugo si San Juan upang ihanda ang pagdating ng Panginoon. Siya ay nagbinyag bilang tanda ng pakikipag-isa at pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Si San Juan Bautista may mabuting kalooban at punong-puno ng pagpapakumbaba. Hindi mahalaga sa kaniya ang pansariling karangalan. Hindi mahalaga sa kaniya ang mga papuri ng tao. Ang mahalaga sa kaniya, makilala ng tao ang tunay na Mesiyas, ang tunay na tagapagligtas, si Jesus Nazareno. Kaya naman, sa kaniyang kamatayan, naganap ang katuparan ng kaniyang misyon. Bagamat mapait sa panangin ng tao, ngunit matamis ang kaniyang kamatayan dahil nagampanan niya ang kaniyang tunay na misyon sa mundong ito. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, katulad ni San Juan Bautista, huwag tayong matatakot sa harap ng kamatayan, lalong-lalo na sa punto na kung saan iaalay natin ang ating sarili sa ngalan ng ating pag-ibig at pananampalataya sa Diyos. Sa kahuli-hulihang hininga ni San Juan Bautista, hindi siya bumitaw sa Diyos. Kumapit siya sa Diyos. Kaya naman, nakakasiguro tayo na si San Juan Bautista ay kapiling ni Jesus Nazareno sa tahanan ng Ama. Isang magandang hamon sa atin sa araw na ito. Tayong lahat naway magbago. Maging bukas nawa ang ating puso sa panawagan ng misyon at pagbibigay ng sarili arang-alang sa paglilingkod. Magbago na tayo ng takbo ng ating pag-iisip. Magbago tayo ngayon, hindi bukas, hindi sa isang araw,
hindi sa isang buwan, ngunit ngayon, magbago tayo at ialay natin ang ating buhay para sa Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.